Ang sabi raw nila, hindi pa raw ito yung mga, since kahapon, wala pa yung major eruptions na inaabangan daw natin. Tama ho ba, Katoto? Mangyayari pa lamang. Yes po. Ang ibig sabihin ng alert level 3 ay magkaroon ng, there is a possibility na magkaroon ng hazardous eruption in the following week. So, kahapon hindi pa yung hazardous eruption kasi 3 minutes lamang when we say hazardous eruption. On the scale like, say, 10 kilometers na plume height, kahapon nasa 4 kilometers lamang. And again, that's the reason why we raised alert level to 3 kasi po there may be another hazardous eruption in the next couple of weeks. Opo. Sir, as opposed to yung mga ito past several years, no, ang Canlaon being the most active na bulkan sa Pilipinas, yung puro phreato o puro phreatic daw yung in nature, yung mga pag-ano nito. Pero kauna-unang pagkakataon daw in a long time, sir, ay magmatic na ang ano bang paliwanag doon, sir? Kahapon wala, hindi pa magmatic eruption yung nakita natin. We're still trying to check kung magmatic eruption nga ba, wala pang confirmation. We have to analyze yung mga abo, yung mga phreatic eruptions natin lately, at saka yung abo na sumasama sa usok. We have ashing events, more than 80 na since October 19. Karami, ang mga abo po noon ay nanggaling po sa mga old volcanic rocks. And yung abo na binuga kahapon, i-analyze natin, titingnan natin kung nanggaling po ito sa bagong magma. At Katoto, speaking of yung abo po, no, ano po ba yung mga apektadong areas right now? Okay, so may mga ano po tayo, mga bayan around Canlaon Volcano, yung sa Negros Occidental, yung La Carlota City, La Castellana, Morcia, Hinigaran, Valladolid, Pulo Pandan, Pontevedra, San Enrique, at sa may Negros Occidental naman yung Canlaon City. Umabot din po ito sa Guimaras and confirm po na umabot din sa Antique, which is around 300 kilometers away. Sir, sa interview po kanina kay Miss Mariton, mayroon ho palang nangyari na sa pagputok itong past 24 hours. May bara daw na nangyari, sir. Tapos isa raw yun dahilan kung bakit may build-up din. Yes, tama po yung sinabi niya. In fact, before nag-erupt kahapon, 6 na volcanic earthquakes lamang yung naitala natin. And yung sulfur dioxide biglang bumaba, nasa 1,669 tons per day prior to the eruption yesterday. So ibig sabihin, may bumara. Kasi po, normally yung sulfur dioxide sa Canlaon Volcano, after the June 3 eruption, ay matataas po yan. Umaabot po yan ng, yung pinakamataas ng September 11, umabot po yan ng 11,000. So biglang bumaba, ibig sabihin, most likely may nabara. And naipon yung pressure sa ilalim, dahil kaya hindi makalabas yung gas. But eventually, hindi nakayanan ng pressure kaya sumabog ang bulkan kahapon. Opo. Sir, para sa i-inform lang ng ating mga viewers, pag sinabi po, kunyari, pag umabot po sa magmatic, halimbawa, yung pagsabog, ano ho bang ibig sabihin nito, sir? May lava na lalabas. Ngayon, hindi pa natin nakikita yan. Katulad lang nakikita natin sa Mayon Volcano. So, may lava na lumalabas. And sa gabi, makikita natin glowing. Pero ngayon, hindi pa natin nakikita yan sa Canlaon Volcano. Opo. Yung mga pagsabog ba nito, sir, sapat ba siya para ma-deform halimbawa yung forma ng bulkan? Depende po yan kung masyadong malakas, pwede po ma-deform yung vulkan. But right now, hindi pa natin nakikita ang ganun laki na eruption. But again, the possibility na ma-deform yung vulkan dahil kapag may malakas na pagsabog ay pwede po. Actually, deform na po siya. Kaya may crater tayo. Dating ano po yan, kaya nung bumagsak yung ilalim, nagkaroon po ng crater. Katoto, with the Canlaon's unrest right now, again, can you talk us through the possible scenarios po, lahat po nung nakikita nyo?
Okay, so ang pwedeng mangyari nito, again, alert level 3 and pagkakaroon ng marami pang phreatic eruptions and pagtaas ng number of volcanic earthquakes and pagtaas ng sulfur dioxide. Kapag sustain po yan, dire-diretso for several days, pwede pong magkaroon po ng hazardous eruption. And if that happens, then we will raise it to alert level 4. And again, if that happens, we may increase the danger zone right now from 6 to 10. Or pwede rin ang mangyari ay yung mga monitored parameters natin ay babagsak, bababa. And if that happens, then we may revert to alert level 2. And if that happens, i-decrease din natin yung recommended danger zone from 6 to 4. Katoto, na tawag dito, wala naman pong paraan na pag-predict kung kailan ang sunod na pagsabog o may pattern na huba na na-establish halimbawa. At pangalawang tanong ko po, Sir, sa mga weather systems ngayon, yung chance po ng pangalin po ng lahar. Okay, so unahin natin yung lahar. The danger of lahar is always there. In fact, yung volume na extrude kahapon is much bigger than what we have experienced noong June 3. And yet, 2 days after of heavy rainfall sa Canlaon, noong June 3, June 5, nagkaroon po ng lahar. So, I'm sure kapag may sustained and torrential rainfall around Canlaon Volcano, pwede po magkaroon ng lahar. Now, yung first question, kung may pattern ba tayong nakikita and masasabi natin exactly kung kailan, hindi po natin masasabi, but again, based on the past behavior of Canlaon Volcano, ay hindi lamang isang beses ito sasabog. For example, 2017, sumabog siya December 9, nasundan ng December 20. That's 2017. Noong 2016, nagkaroon ng pagsabog March, and then 3 months after, in June of 2016, nagkaroon na naman ng pagsabog. Same thing what happened in June in 2015. So November nagkaroon ng pagsabog, and then nagkaroon ng pagsabog up to the later part of December of 2015. So, kailangan pa rin magmatsyag talaga at mag-ingat. Marami pa sana kaming tanong, pero maraming salamat po sa oras nyo. Toto Bacolcol, ang direktor po ng PHIVOLCS. Thank you po, Dr. Bacolcol, sa oras po ninyo, sir. Thank you. Yes, maraming salamat din po.